Malutong na malutong, parang lechong baboy po. So, after po natin na malinisan itong ating rabbit, para ma-sure po natin na malinis at wala po siyang naiwan mga balahibo, ay gagamit tayo ng torque para po malinis na malinis. Okay. Yan. Para ma-sure natin na wala siyang maiwan na balahibo. Although na ito po ay malinis na, para maganda po ang kalalabasan ng ating roasted rabbit. Yan. Ayan, malinis na po yan. Wala nang naiwang balahibo sa balat. Okay. So mga katropa, hindi ko na po ipinakita dito kung paano ko po siya kinatay, paano ko po tinanggal yung kanyang lamang loob, kung paano ko po tinanggal yung kanyang balahibo. So yung ginawa ko po dito, nagpakulo po ako ng tubig and then ibinabad ko po yung rabbit ng 1 minute before ko po kinaliskisan gamit po ang kutsilyo. So hindi ko na po pinakita kung paano ko po siya pinatay dahil baka po magkaroon po tayo ng violation sa YouTube dahil napaka-strict na po ngayon ng YouTube. Kung gusto nyo pong makita kung paano po kumatay ng rabbit, mag-search na lang po kayo sa YouTube at marami na pong nag-upload po ng video kung paano po nila pinapatay at kinakatay yung kanilang mga rabbit. Let's proceed na po sa ating next step. As additional po sa aking mga dry rub, nagtadtad po ako ng tanglad. Fresh tanglad po. Ito po ay maganda at mabisa, pampabango. Pangdagdag po aroma sa ating roasted rabbit. So ito na po yung aking ginamit para sa aking mga dry rub. 1 tablespoon na paprika, 1 tablespoon na cayenne pepper, 1/2 tablespoon na black pepper, 1 tablespoon na garlic powder, 1 tablespoon na onion powder, 1 tablespoon na salt, 1 teaspoon na oregano, 1 stalk na lemongrass na tinadtad ng maliliit. So mga katropa, ito na po yung aking mga dry rub na ating binanggit kanina. Pinagsama-sama na po natin. Ang gagawin po natin, i-distribute na po natin, ilagay po natin sa ating rabbit. So make sure po na yung karne po ng inyong rabbit ay na-pat dry nyo para wala na po siya excess na liquid. Para po mapakapit natin yung lahat po ng mga dry rub at mga seasoning na ating ilalagay. So ilagay nyo lang po yan sa lahat po ng parte sa loob po ng part ng inyong rabbit. So yung lahat po ng mga ginamit ko po dito mga ingredients para sa aking dry rub ay ilalagay ko po sa description box para may guide po kayo sa inyong pagluluto. At yung aim po natin dito, ito po ay ating ilulutuin using oven. So, yung iba po ay hindi po nila napapa-crispy. So, itry po natin ito na magmukhang kutsinilyo. Okay? Yung baboy po. So, instead na baboy, ito po yung rabbit. So, mas maganda po ito. Less cholesterol. Mataas po yung protein content po ng karne ng rabbit. At very healthy po ito compare sa pork. And then ihanda na po natin yung ating roasting pan. So ito na po yung ating roasting pan. Sinapinan po natin ng parchment paper. So dahan-dahan po natin itong itaob. So yung nilagyan po natin ng dry rabbit, yan po yung nasa ilalim. So yung sa taas po, yan po yung kanyang balat para po maging crispy po siya. So yung next step po natin na gagawin, lagyan na po natin ng toyo. Yung iba po naglalagay ng mga soft drinks kung ano-ano pa. Sa aking toyo lang po. Katulad na din po pag naglilitsyon po tayo ng baboy. So yung purpose niyan para magkaroon po siya ng kunting lasa at the same time para mapalutong natin at mag-dark po ng konti yung kanyang balat. So lulutuin po natin ito sa ating oven sa init po na 160 degree Celsius. Ang cooking time po nito is 1.5 to 2 hours. So depende po yan sa klase po ng oven na inyong gagamitin.
So after po na malagyan natin ng toyo, ito na po yung magiging itsura ng inyong rabbit. So ready to cook na po ito. So after 2 hours, ito na po yung ating roasted rabbit. Yan, tignan nyo po mga katropa kung gaano po siya kalutong. Yung kanyang balat, parang baboy na po. Napalutong natin. Successful po tayo. So ayan po, baliktaran natin. Ipakita ko po sa inyo yung kanyang ilalim yan. So after 2 hours, ayan na po yung ilalim niya. So mga katropa, ito na po yung ating roasted rabbit. Tingnan natin ito. Ayan. Ayan, ilalim ko po para makita niyo. Ayan ho. So after 2 hours po natin yan na niluto, 160 degree Celsius. So tikman natin kung ayan, kung gaano, kita niyo po kung gaano po siya lutong. Yan, talagang umuusok pa. So, ayan. Ma-moist pa po siya, hindi po siya dry. Tama lang po. Tingnan pa natin yung balat. Masarap. Lasang-lasa po yung nilagay natin kayo ng dry rub. At yung lasa niya is parang manok na native. Parang lechong manok na native. Okay. So mga katropa, napakadali lang po lutuin. So sana po nag-enjoy kayo. Samahan niyo ako at ubusin ko po ito. Ito po si Chef Angel. Sasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless.